balita, puntahan natin ang Senado Lakay mula kay RH28 Raymond Adpaz. Lakay Raymond. Elaine at Mayor, at least nangako. Yun, Nangako na, gusto mo patuparin. Kumbaga, yung at least yung pangako, may mabatayan na pwede kang maningil. Yun naman ang paniniwala ni Senator Christopher Bongo. Pero ito nga daw, Mayor at Elaine, yung mga inaprobahan ng PhilHealth Board na mga expanded benefits para sa mga miyembro ay resulta ng kanilang pangungulit. Hindi lang siya, kundi kasama yung mga iba't ibang mga grupo at mga personalidad na mga health advocates. Dahil sa mga sunod-sunod na kanilang mga pagdinig at pagbatiko sa pamuno ng PhilHealth ay nagkaroon ng mga pagbabago, partikular na yung tinatawag nilang expanded benefits para sa top 10 mortality diseases, pagtaas ng mga case rates, tinanggal yung pagtanggal doon sa 24-hour confinement policy. Ito yung kailangan mong ma-confine within sa loob ng 24 oras para ikaw ay makapag-claim sa PhilHealth. At ganoon din yung single confinement policy sa loob ng 3 buwan. Ibig sabihin, dapat ay isang beses ka lang magkasakit sa loob ng 3 buwan. Kaya ito ay mga tinanggal. Maliban pa doon sa mga expanded benefit, yan ang dental and optometric services, yung pagbibigay ng gamot, preventive and emergency care at mga assistive devices. Ito ay sa pinakauling hearing ng isang araw ng Senate Committee on Health na pinamumuno ni Senador Go ay tiniyak ni PhilHealth Executive Vice President Eli Santos na inaprobahan na ng board ang dagdag na benepisyo para sa mga miyembro ng PhilHealth sa kabila ng zero subsidy. Para sa susunod na taon ay nangako ang pamuno ng PhilHealth na kanilang gagampanan pa rin yung kanilang tungkulin at ibigay yung nararapat na benepisyo doon sa mga miyembro, kasama na yung binanggit mo, Mayor, na 50% na ibabawas doon sa hospital bills ng mga miyembro ng PhilHealth. Yan ang pinaka-importante, 50%, hindi yung gagastos ka ng mga inooperahan, abot ng 1 milyon yung gastos, kalahati million, pagkatapos share lang ng PhilHealth 5,000, 10,000, ang mangyayari doon. Yun nga lang, yun nga yung binanggit doon, Mayor, at hopefully sabi naman nila Senator Christopher Bongo, si Senator J.B. Ejercito, na dapat ay masunod yung naipangako sa Universal Healthcare Law, kaya't sila na kahit na in fairness kila Senator Go at Senator J.B., kahit na binabatikos nila yung pamunuan ng PhilHealth, hindi sila konforme doon sa zero subsidy na resulta ng bicameral conference committee na para sa susunod na taon, dahil importante ay dapat meron pa ring subsidy dahil automatic yan na naikakaltas doon sa syntax law na kinokolekta ng ating gobyerno, Mayor at Elaine. At saka isa pa, Raymond, paano nga pala yung kung, nabanggit mo na kanina, paano kung ang isang PhilHealth member ay magkasakit ng 5 beses sa taon? Ma-avail ba niya yun? O isang beses lang ba dapat magkasakit na 1 taon? Ganun ba yun? Yun yung hindi pa naman klaro sa ganun, Mayor. Pero kahit pa paano, yung doon sa mga ganung bagay ay pasok na doon sa tinanggal na single confinement policy, Mayor, na dati ay ipinatutupad ng PhilHealth na dapat sa 3 buwan, 1 beses ka lang pwedeng mag-claim. Ngayon, tinanggal na yung ganong klase ng patakaran dahil hindi naman pwede na yung mga may sakit kailangan in 3 months lang pwede makapag-claim dahil nga yung iba nga dyan pabalik-balik sa mga ospital at nahihirapan sila sa pagkuhanan ng pambayad, kaya yung iba hindi na daw bumabalik, pero tinanggal na rin ng yung PhilHealth yung ganong klase ng patakaran, Mayor. Ito nga pala, Raymond, ayan, paano yung mga nagdadialysis? Twice, thrice a week, meron pang 4 times a week. Paano yan? Covered ba sila niyang kalahati ang gastos ay sasagutin ng PhilHealth? Ayun ang hindi nalinaw, Mayor, kung paano yung implementasyon ng mga ganito. Dahil alam natin na napakarami niyan. Ay, sinabi mo pa. Country, marami yan. But yun ang hindi ko rin narinig ang
natalakay yung na detalyado tungkol sa bagay na yan na Mayor at Elaine. Ang dami kayang nagdadialysis na maraming beses ang linggo, ha? Oo, Lakay. Oo, Ang mahal pa nakakaawa ng- sila. ang mahal pa Lifetime ng yan eh. Oo. Yes, ang mahal ng dialysis, Lakay. Tsaka mahirap kapag nag-skip ka ng ganyan eh. Hindi pwedeng mag-i-skip ka. Mamamatay ka, malalason ka, manghihina ka. At saka yung mga nagkikimotherapy, Raymond, yung mga cancer patients, paano yan? Ayun, kasama yan, Mayor, doon sa mga saklaw, kaya lang hindi nga na detalye pa kung paano ang claim nito mga ganito dahil alam natin kung gaano kamahal ang ganyang proseso sa mga pasyente. Ayan. At bakit si Santos ang humarap sa PhilHealth? Bakit? Alam na ba nila Desmond papalitan siya? Hindi nandun naman siya. Nandun ba? Nandun ba? Umattend siya lang. Si yung kanyang deputy ang pinagsalita niya, Mayor, Deputy. dito sa mga bagay na ganito. Baka deputy, ito ba excepcom na sinasabing sila ang mafia? Yung mga nasa ibaba daw? Ito ba ang nakakaalam ng pasikot-sikot dyan? Yung napakaraming mga vice president. Oo. Isa sa Execom? agency na ang PhilHealth, dalawang pinakamaraming vice president, every region, Luzon, Visayas, Mindanao. Yung Kaya systematic na yung kanilang corruption. Ay, nako. Anyway, sige, antayin natin. Buti na lamang may mga Senator Bongo, Senator JB Ejercito na may malasakit sa mga ano dyan, ha? Sa kalusugan ng ating mga kabayan, lalo ng mga senior citizens. in fairness naman, marami naman, may mga Marami rin. Senator Pia Cayetano at yung iba pa na nilang mga Senator Win Gatchalian, Senator Joel Villanueva, yung mga nangungulit dyan, kahit si Senator Mig Subiri, nangungulit sila dyan. Tulong-tulong, kasama yung napakaraming mga health advocate, kasama siyempre, halimbawa si Dr. Tony Liachon. Patigil-tigil yan. Ang sipag ng Tony Liachon. Lahat ng hearing, uma-attend yan at nagsasalita, nagmumungkahi ng mga posibleng pagbabago o reforma na pwedeng gawin para lang maibigay yung pangangailangan ng marami sa ating mga kababayan. Kaya hindi pwede mambola itong mga taga-PhilHealth kasi alam lahat ni Dr. Liachon ang makalikaw nila dyan eh. Kaya tingnan mo, kinupasyon niya agad yung mga pondo, paano ginagasta. Ayan. Si Dr. Liachon, maliban sa may clinic siya, nasa management din siya ng ospital, kaya alam niya yung kung ano yung mga bayad at hindi bayad na mga benepisyon or yung mga sinisingil ng mga pribadong ospital sa PhilHealth na dapat ibigay din sa lalong madaling panahon. At sana mabago rin yung patakaran ng Department of Health na wala pang bidding, parating na yung gamot. Kakaiba yun na kaya. Pagdating sa dulo, pagdating sa dulo, Mayor, expired, nag-expire yung napakaraming mga gamot na hindi na ipamimigay. Ililibing dyan sa tala na balik siya sa Quezon City. Pagkatapos yung mga inutusan mga kawawang mga ordinaryong empleyado, sila ang makakasuhan. Yung mga nakinabang, yung nag-order niyan, wala, ligtas. Dahil yung iba, marunong. Ayaw pumirma. Nangumisyon lang Lakay, ano? Kaya nga meron nga isang nag-resign na opisyal ng procurement office dyan eh, ha? Abay... hindi ba kinaya Lakay? Oo, hindi kaya nakayanan na Raymond. Abay, mantakin mo, siya ang pipirma ng procurement. Bibili mga gamot, mga bakuna. Pagkatapos palyado, ayan, overprice, ayan. Naku, para mong nilagay sa hukay yung sarili mo pag pumirma ka doon. Overprice na, oversupply pa. Kasi bakit dinadagdagan na? Kasi di more na mas malaki ang halaga, di more di komisyon. Sakit naman. Saklap pa. So, hindi na kayanan. Ayan, nag-resign na lang. Ayan. Ayaw sundin si Bossing. Ayan. Ganun. Sana malaman na Malacanang yan. Okay, maraming salamat, Raymond. Simula sa paalala din lang, Mayor, simula sa araw na ito ay wala nang pasok sa Senado. Babalik sila sa January 6
2025. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.